Mga kamarites, ito na naman tayo, lulutuan ko na naman kayo for today's video. Nakapaggayat na ho ako dyan ng eggplant or talong, maliliit lang yung gayat at syempre yung hipon na nasa frozen at yung sibuyas, bawang at madaming kamatis. Dalawang pirasong kamatis yun na medyo may kalakihan na sa medium, patatlohin ko sana kaya lang di pwede. Kasi daw pag nasobrahan daw ng kamatis yung niluluto, baka lumabas yung mga rayuma. Ganun yung mga kasabihan ng mga matatanda, iwan ko lang. At uminit na yung aking mantika na pinapainit ko dyan at ilagay ko na yung aking eggplant or talong na ginayat-gayat ko sa maliliit. Ipapa-brown lang yan siya. Gusto ko kasi yung may pagka-golden brown. Ito po ay napanood ko sa aking mga pinapanood sa social media. Siyempre, asa na nga ba? At siyempre tayo ay gaya-gaya kasi mahilig tayo magluto-luto na hindi naman natin inuubos. Minsan, siyempre ako lang kumakain kaya nakakalungkot na. Pero okay lang, at least busog match at saka siyempre healthy food tayo ngayon for today's video. Kasi masyado na daw akong tumataba, sabi nila. Bahala na tumaba, at least busog match. At ayun na nga, check ko lang yung aking pinipritong tortang talong. Ay hindi, sorry pala. Pritong talong lang pala. Hay, mali na naman. At ang bilis na, ayun, nag-brown na siya. Pwede na yang hanguin sa kahirapan para wag naman sana umitim. Okay na sa akin yung pagkaganyan brown. Oo, kaya ito, tamang-tamang halo-halo. Kasi mayroon din akong nakikita dyan na may mga puti-puti. Kaya, sige lang, kasi baka masyadong umitim yung brown dyan. Kaya pinagtatanggal ko na ho. Ang hirap talaga pag wala kang cameraman na. Bahala na. Sacrifice lang. At yan na nga, pinapatuyo ko lang siya kasi masyadong mamantika. Siyempre nalublob nga naman sa mantika ay ano ba yan? Kabulol na naman tayo for today's video, mga kamarites. Tapos sumasabi pa itong alaga ko habang naglalaro ay nasigaw-sigaw na. At siyempre sisimulan na natin iprito yung bawang sibuyas. Hindi yan pwede maghiwalay. Maghiwalay man kayo ng jowa mo, asawa mo, yan hindi pwedeng paghiwalayin yan. Sa aking niluluto lang ha. Ewan ko lang kasi pag hindi yan magkasama sa aking niluluto ay feeling ko hindi siya masarap. Nasigaw na naman ng alaga ko. Pasensya na mga kamarites. At dahil lumabas na yung aroma ng sibuyas sa bawang ko, ay nilagay ko na yung kamatis. Igigisa-gisa ko lang yan hanggang sa parang yung lumambot na, as in lulutuin ko na yung kamatis dyan. Palalabasin ko na rin yung sabaw niyan. Ayun na, okay na. Siyempre, habang ako ay nagluluto-luto ay nagsasalita ko pero ni-mute ko lang kasi maingay yung background ko dyan kasi kusina kaya ni-mute ko. Sobrang lakas kasi ng ano namin dito sa kusina, yung exhaust fan. So ayan na nga, okay na yung kamatis ko. Dinagdagan ko lang pala ng mantika kasi na-dry siya. Kanina kasi maraming mantika dyan pero binawasan ko lang. Sobra naman kung yun ang gagamitin kong mantika na yun na sobrang dami. Ay, isang baso yun. Baka magtai-tai pa tayo doon. Ay, sorry. Nagluluto pala ako. Sige ako maghalo-halo dito. Pinipisa-pisa ko pa yung iba dyan. Medyo may katigasan yung ibang kamatis dyan. Kaya, ayun, nilagay ko na rin yung shrimp ko. Ay, English yun. Hipon pala, hipon. Na matigas-tigas pa, siyempre frozen nga Hindi man yan fresh na hipon. Pero okay lang, hipon pa rin ang lasa. Siyempre, ihipon nga Ay naku pa ulit-ulit. At naglagay rin ako ng mga pampalasa, black pepper, kaunting asin. Alangan naman lagyan ko ng 1 kilong asin, hindi na makain yan. At syempre mayroon pang ibang pampalasa, yung paprika. Pero hindi naman yan maanghang. Ewan ko ba ano itong binili ng aking madam. Paprika na hindi maanghang ba? Kasi yung ibang pabrika na maanghang. So naglagay din ako niyan ng yung anong tawag doon, yung basta sili yan ewan ko, siling powder basta hindi yan siling powder, as in may mga buto-buto na sili, ganun. Ang hirap i-explain, nakalimutan ko yung pangalan nun At ayun na nga, syempre maglalagay na naman ulit ako, dagdag pampasipa yan, maanghang din yan, sa tatay ko yan, kaya tinansya ko lang yung ilalagay ko, baka hindi ko naman siya makain. Nung una lang yung mga kamarites, sanay na sanay ako kumain ng sobrang maanghang, halos sili na talaga yung kinakain ko, pinapapak ko. Ngayon parang hindi na talaga kaya. Talagang
sumusuko na ako sa anghang ngayon. Pero basta makatikim lang ako sa aking kinakain ng kaunting sipa, anghang, okay na sa akin nun. Kasi ngayon parang ewan ko, nag-iba na talaga. Tumanda na tayo. At siyempre titikman ko lang yan at wala na akong service spoon pang tikim. Kasi ako lang naman kakain yan mga kamarites. Huwag nyo nang ibash. At tatakpan natin yan ng mga 3 to 2 minutes lang. Basta kumulo lang saglit. Siyempre, ayun. At okay na siya. Pero may ice pa yung hipon. Hindi pa siya masyadong luto. Kaya hinayaan ko muna siya. Pakuluin ulit. At least, lumabas-labas na rin yung juice or tubig ng kamatis. Kasi yan yung habol ko dyan. Sa napanood kong video, kaya ginaya-gaya ko. Kaya lang yung napanood kong video, wala namang hipon. Ako lang talaga yung nagbago ng recipe. Kasi gusto ko may hipon para may ulam-ulam naman, alangan talong lang naman at saka kamatis lang ang uulamin ko. At siyempre nilagay ko na rin yung pinrito kong eggplant or talong kasi okay na yung hipon. Luto na siya. Napakuluan ko na yan ng 7 minutes. O, di ba matagal-tagal. Kaya luto na. Ay, nasigaw na naman yung alaga ko. Ano ba naman ta? So, ayun na nga mga kamarites. Medyo natatakam na ako dyan. At nilagyan ko siya ng green pepper. Inislice ko lang yan ng paganyan na maliliit lang. Saglit lang yan at hindi ko na lulutuin. Takpan ko lang siya pero naka-off naman yung apoy niyan. Para hindi naman siya ma-overcook yung green pepper na yun. Sa amin yan, tawag yan sa amin kaguko. Kaya ayan, ready to serve na. Aba, parang restaurant na. I-deliver ko na. Ay, kain pala ako. Thank you for watching mga kamarite.